Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian Casey Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, October 6, 2024. Ngayong araw po ay ating itutuloy ang ating series which is about knowing the Trinity. Specifically, ang magiging topic po natin for today is about the Trinity and mission. At ang ating talata po ay manggagaling sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Sabi po rito, "And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age." Sa Tagalog po, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Ngayon po ay tayo ay dadako sa mga katuruan na aking natutunan para sa araw na ito. Ano po? God gave all authority to Jesus. So before po, God rules through Adan. Pero nabigo po si Adan at tayo ay nahulog sa kasalanan. Kaya kailangan pong isugo ang pangalawang Adan, which is our Lord Jesus Christ. Siya ang tutubos sa mga taong nahulog sa kasalanan dahil sa utang, dahil sa nagawang kasalanan ng unang Adan. So noong nahulog po ang mga tao sa kasalanan dahil sa unang Adan, lahat ng mga tao ay napasa ilalim ng kapangyarihan ng Satanas. Kaya po noong sinugo ang Panginoon sa Kristo, tinukso ni Satanas ang ating Panginoon na hindi na niya siya pahihirapan pa, siya na mismo ang magbibigay ng lahat sa ating Panginoon sa Kristo. Ngunit hindi po nagpatinag ang ating Panginoon sa Kristo, hindi po nagpatukso ang ating Panginoon dahil ang kasunduan po nila ng Diyos Ama na ang Ama ang mabibigay ng lahat sa Anak, kaya hindi po nagpatukso si Jesus Christ. Next po is Jesus rules over the nations. All authority on heaven and earth is na kay Jesus Christ na. Satan is out. Hindi na po pamimiyari ni Satanas ang mundo. Ang Panginoon sa Kristo na ang naghahari sa lahat. And lastly po is the Spirit empowers the church. Ang Panginoon sa Kristo sinasamahan ng kanyang mga disipulo sa pamamagitan ng Santong Espiritu. It is the Spirit who empowers the church. Kaya huwag tayong mag-alala dahil lagi natin kasama ang Panginoon when we disciple the nations. Kaya naman po para sa ating application, po, disciple the nations to obey Christ. Ang purpose po kasi ng discipleship ay upang sunod natin ang Panginoon sa Kristo. Kaya naman po tayong mga naniniwala sa Panginoon sa Kristo, turuan natin ng ibang mga tao. Maaari natin itong simulan sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, hanggang sa ito ay ating magawa na rin sa iba pang mga tao. Let's disciple the nation. Magtulungan po tayo na ipalaganap ang salita ng Diyos. Next po is baptize believers in the name of the Trinity. Parte po ng discipleship ay ang pagbabaptize. Baptize po in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And lastly po is rely on the Spirit for empowerment. Minsan, there are times na kinakabahan tayo when we disciple. Minsan, hindi natin alam, sasabihin natin na, ay baka magkamali ako sa mga sasabihin ko. Pero dapat wala po tayong ikakaba dahil ang totoo, kung tayo ay totoong tagusunod ng Panginoon sa Kristo, hindi po niya tayo pababayaan. Lagi siyang nasa tabi natin at gagabayan. Tayo ay kanyang gagabayan sa pamamagitan ng Santong Espiritu.